Kaya sobrang busy today. Good afternoon. So this is Architect Joshua, and after nung meeting dun sa Cellcore with the clients, yung contract signing natin, this the same day. So ngayon is magkakaroon tayo ng groundbreaking dito sa project natin dito sa Ciudad Real Village, Cabanatuan City pa din. So nag-arrive tayo dito sa site. Inaayos pa po natin yung groundbreaking natin. So syempre dito pa rin yung ating maiwagang triangle. So yun yung setup natin, yung ating tent and tables and chairs and all. Pero this po sa nag-design. So hindi po kami nag-design ito. We are just going to construct this one. So we entered the bid, and fortunately nanalo tayo sa bidding and tayo magko-construct ng bahay. So medyo marami lang tayong clearing dito. Sayang to. Anong pangalan na nga nito? Mulberry. So meron tayong mulberry sana dito. Mapapakinabangan yung mga ganito. So we'll be having a clearing dito after, siguro mag-start tayo ng Tuesday. Tuesday tayo mag-start dito. So this project is a 2-story 4-bedroom residential with maid's room. So ang construction time natin dito is 8 months. And we are hoping na matapos to ahead of time. Kompleto yung team natin ngayon. So as you can see, ay tatayo itong 2-story residential project na to sa loob ng subdivision. So ang pinagkaiba nilang pagtatayo ng structure or bahay sa subdivision and sa private lot or yung hindi nakakasaklaw sa subdivision is may mga guidelines na dapat sundin sa mga subdivision. So iba-iba yung guidelines na yan. So as for this village, ang guidelines na dapat sundin is of course the setback, which is 3 meters sa harap, 2 meters sa side, and 2 meters sa likod. Number 2 is dapat yung deliveries ng materials is from Monday to Friday lang, and hindi dapat mag-deliver ng weekends and above 5 p.m. So bawal din mag-stay yung mga tao dito. Walang pwedeng mag-stay. So since meron silang guard is wala nang babantayan ng mga materials. And ang pinakahuli at pinaka-importante na dapat malaman ng mga contractor at sa mga nagbabalak na magpatayo ng bahay dito sa loob ng mga subdivision is meron silang tinatawag na band. So merong warranty band and construction band. So dalawa yan. May band para sa owner and may ban para sa contractor. Actually, very good to and assurance sa subdivision at the same time sa owner. Subdivision dahil mas masusunod nila yung guidelines gamit yung ban. Kasi pagka yung ban na tinatawag is refundable. So for example, nagbigay tayo ng ban and then yung guidelines na binigay nila is hindi natin sinunod, maaaring mabuwasan or hindi na natin makuha yung ban. So in our case, ang ban namin dito, if I'm not mistaken, is 150,000 sa contractor and 100,000 sa owner. So, bababawi naman yung construction ban na yun and all those ban pagka nasunod natin lahat ng plan na approve nila. So, wala naman tayong hindi masusunod. So, talagang mababawi din naman natin yung ban na yun. So, mare-refund din natin siya. Sinabi ko naman na safety net naman yung ban sa owner side kasi mas malaki yung ban ng contractor in comparison do sa owner dahil pagka in some instances na hindi na tinapos ng contractor yung bahay or iniwan niya to, is hindi niya makukuha yung ban na pwede namang i-claim ng owner dun sa subdivision para naman kahit pa paano may mabawi din siya. So best practice din talaga na magkaroon ng band yung mga subdivision. At the same time kasi pwede yan, funding yan ng mga association, yung homeowners association. So that is a great practice. Ako, okay ako doon. Montage muna habang hinihintay yung owner. So nag-arrive na si client. Lapit na tayo mag-start. Siyempre yan, dito na yung mga pagkain natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Nakita niyo po yung team namin. Ito po yung mga kasama na. Kasi medyo madalang ako. Siguro mga once a week, twice a week lang po ako dito. Kasi ang trabaho ko lang naman mambudol eh. Pagka nabudol ko na kayo, pasok ko na kayo. Magandang hapon po. Ako po si Architect Joshua Salvador and si Red po yung kapatid ko. Salvador din siya, matagal na. Tsaka po yung team namin, kami po yung Salvador Construction and we are very fortunate po na kami po yung mapili nyo sa pag-construct ng bahay and gagawin naman namin yung best namin para po may tayo. Titingnan nyo kami, mga bata po kami ano. Ang pinakamatanda siguro ako. Ako yung pinakamatanda. Pero yung team naman po namin is composing naman po ng iba't ibang professional. So, meron naman po kaming mga partners sa industry. Ayan. Pero sana kabilis, no? Anyway, so dako po tayo sa dito po tayo sa may area natin dito. Sir, ma'am, kuha po kayo ng hard hat para lang sa photo-ops natin. Ang liit na kayo, sir.
Actually, ang tube po na to, supposedly, yung plano po natin, ilalagay natin siya dito. Pero meron na pala to, team. Ginagawa natin tong ceremonial na to for the groundbreaking every now and then. Pagka po nag-request si client, may plano po tong laman. Yung plano po na to is kopya ng plano natin sa bahay. So, ikakat natin to, mahuhulog siya dito sa butas para po maging fondasyon ng ating project. So, lahat nung nandun sa may plano natin, isalagay natin dito. And then, supposedly, pagkatapos nung ating project, kukukayin natin siya para makita natin kung tama ba yung ginawa natin. Pero since buong lote kasi magagamit tong bahay, mahuhukay din natin siya. Kaya gagawin na lang ulit natin to for the blessing. Pagkatapos, dadalhin ulit na lang natin yung tube. So, ganun na lang po yung gagawin natin. Kasi daw po kasi magbabayad. Yan po. Sige po, saksiyan natin kung paano puputulin yung tali ng ating tube. 1, 2, 3... Nice. Okay. Ngayon po, binaon natin yung plano natin dito sa tatayo nating structure, and we are hoping na matapos natin to within time, and of course, yung quality po na inaasahan natin. Lahat naman tayo is ang gusto natin is matapos yung structure na maganda tsaka na matibay. Pero hindi ko naman pinapromise po na walang mangyayaring, na magiging perfecto yung construction natin. Lahat tayo mayroong imperfections, and of course, yung gagawin natin meron ding imperfections kasi hindi naman tayong ginawang perfecto. So yung gagawin natin hindi rin magiging perfecto. Pero lahat ng gagawin naman natin, sir, kung magkaroon man tayo ng makikitang mali doon sa ginagawa, is itatama naman natin. So lahat naman po yun, basta nakaka-reflect sa plano, gagawin naman po natin. So ayun po, tulad po na sinabi ko kanina, si Engineer Red po yung magiging supervisor nitong project. At the same time, siya rin po yung project manager tsaka sa project supervision po. So ako na. So with that, tapos po yung ating groundbreaking, and sana maging maayos to. Mula simula hanggang dulo. So samahan nyo kami. See you on our next. Pagkakadiyan, from start to finish, walang iwanan. Ngarap mong bahay, kami ang daan. Solid ang pundasyon, tibay ng relasyon. SLBDR Construction #1.